ng sigalot at paulit-ulit na kaguluhan sa SPMS Box, marami sa mga naninirahan dito ang naapektuhan ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Kabilang na ang kabataan na madalas na siyang maipit sa ganitong suliranin. Marami sa kanila ang napilitang huminto sa pag-aaral at piliin na lamang na makipagsapalaran sa araw-araw na hamon ng buhay. Kabilang sa kabataang lubos na naapektuhan ng sitwasyong ito ay si Zuhaina Zainuddin, isang residente ng Pamalian Mama Sapanu, Maguindanao del Sur. Tulad ng marami, napilitan siyang huminto sa pag-aaral dahil sa patuloy na kaguluhan sa kanilang lugar. Ako nga po pala si Zuhaina Zainuddin. 20 taong gulang nakatira sa barangay Manungkaling, Mama Sapanu, Maguindanao. Ang buhay ko po noon ay napakahirap kasi walang permanenteng trabaho ang tatay ko at nanay ko. Tanging pinagkakakitaan lang nila po ay pangingisda at ang nanay ko naman po ay naglalako lang sa kahit saan na lugar basta mabenta lang po ang isda niya. At ang mga kapatid ko po ay nakatigil sila sa pag-aaral dahil hindi kaya ng mga magulang ko na pag-aralin pa sila. 11 po kami na magkakapatid na binubuhay ng tatay ko. Ako po ay maagang nakatigil sa pag-aaral dahil po sa pinansyal. Dahil hindi kaya ng mga magulang ko na makapag-aral pa ako. Hanggang grade 8 lang po ang natapos ko. Doon po sa amin laging may gera doon sa libutan po. At laging binabahang ang aming lugar. Kaya hindi kami makapag-aral masyado kasi laging may gera at dahil din po sa pinansyal, hindi kaya ng mga magulang ko na pag-aralin pa ako. Marami sa kanila ang napilitang huminto sa pag-aaral dahil sa patuloy na kaguluhan sa kanilang komunidad at kakulangan ng mga oportunidad. Ang mga pangarap nila'y naantala ng mga hamon na dala ng kanilang kapaligiran, kung saan ang edukasyon ay madalas na isinasakripisyo para sa agarang pangangailangan ng pamilya. Ngunit sa kabila ng mga hamon, may mga inisyatibang nagbibigay ng pag-asa sa kanila, katulad ng proyektong Youth Empowerment in the SPMS Box. Ang Youth Empowerment in the SPMS Box ay isang proyekto ng Bangsamoro Youth Commission sa ilalim ng Special Development Fund o SDF. Layunin ng proyekto na tugunan ang mga pangangailangan ng mahigit sa 100 out-of-school youth sa iba't ibang lugar ng Maguindanao na apektado ng labanan. Nilalayon din ng proyekto na isama sila sa mga sistemang pang-ekonomiya at panlipunan at hikayatin ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga usaping pampubliko. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga komunidad, pagbibigay ng mga oportunidad sa edukasyon at pamumuno at pagsuporta sa mga organisasyon ng kabataan, ang proyekto ay nagbibigay ng mga makabuluhang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Isang mahalagang aspeto ng inisyatiba ay ang Alternative Learning System o ALS, isang di-formal na edukasyong nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga kabataang ito na makumpleto ang kanilang pag-aaral at matutuhan ang mga mahalagang kasanayan na makatutulong sa pag-unlad ng kanilang buhay at komunidad. Nagpapasalamat ako sa Bangsamoro Youth Commission dahil kabilang ang munisipyo namin na na-target sa project na ito dahil kabilang ako na estudyante na muling nabuhayan ng loob na makapag-aral ulit nang sa ganun ay madagdagan ang aking kaalaman. Kaya sana po marami pa po kayong mga matulungan na out of school youth po.
Ako nga pala si Laysay Yunus ng ALS teacher ng Mama Sapano, Maguindanao del Sur. So alhamdulillah, kada pasok namin is nakikita talaga namin na mas porsigido talaga silang matuto dahil unlike sa dati is nahiya pa talaga sila, and now nakikita natin na mas confident silang humarap sa mga kaklase nila. Inshallah, sana lahat sila is makapasa sa assessment dahil alam namin na marami pang plano ang Bangsamoro Youth Commission para sa kanila. Even after na tapos na sila sa training is mayroon pa silang nakaantabay na mga project like buuin sila na isang organization dito sa Mama Sapano. Ang ALS ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon hindi lamang para matuto, kundi para muling mabuo ang pangarap ng bawat kabataan. At para sa marami, ito ay isang pagkakataong bumangon mula sa mga hamon ng nakaraan at lumaban para sa mas magandang kinabukasan. Ngayon, sa muling pagbabalik sa paaralan sa ilalim ng ALS, mas nararamdaman ni Zuhaina ang kanyang motibasyon na abutin ang mga pangarap na pansamantalang naantala. Ang nag-convince po sa akin na para mag-aral ako ulit ang asawa ko po ay ang dahilan kung bakit ako dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral kahit may sarili na akong pamilya. Hindi ako nawawala ng pag-asa na balang araw maabot ko ang pangarap ko. Nagiging masigasig ako dahil alam kong importante ito sa future ko, at kahit medyo mahirap, nagsikap akong matuto, at ang mga plano ko po ay makapagtapos ako ng pag-aaral para sa kinabukasan ng anak ko. At habang natututo sila ng mahalagang kasanayan sa ilalim ng ALS, ang kabataan ay nagiging mas handa para sa kanilang hinaharap. May mga bagong pangarap na binubuo, mga pangarap na itinutulak ng edukasyon at pag-asa. Ang masasabi ko po sa kanila ay huwag silang mawala ng pag-asa dahil hindi hadlang ang kahirapan upang kayo tumigil, dahil nandyan na ang Bangsamoro government na handang tumulong sa inyo, dahil ang edukasyon ang pag-asa ng kabataan at ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tulad ni Zuhaina, ang kanyang pagbabalik sa edukasyon ay hindi lamang tungkol sa muling pag-aaral, kundi sa muling pagbubuo ng kanyang tiwala at pag-asa para sa mas maayos na hinaharap. Sa ilalim ng ALS, hindi lamang edukasyon ang kanilang natatanggap, kundi pagkakataon ding bumangon at magsimulang muli. Sa bawat hakbang ng kabataan patungo sa mas maliwanag na kinabukasan, sila ay nagdadala ng pag-asa para sa kapayapaan at pag-unlad ng kanilang komunidad. Ang kanilang pag-unlad ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa buong pamayanan na magdadala ng pagbabago.